may nakita akong issue simula nung kinabit ko yung lever dun sa ating A2 and A3. Yung issue na yon hindi naman talaga ganun kalaki. Lalo kung ikaw magpaparehistro. Minsan kasi chinecheck yan Chinecheck kung gumagana ba yung ilaw, yung busina, 'di ba? Yung brake light, yan. So nangyari kasi ngayon sa atin, simula na nagkabit tayo ng bagong lever dun sa ating A2 and A3 na Racing Boy, naka-steady na yung brake light. So, always on yung brake light, So, kapag nag-start ako ng motor or sinusi ko pa lang, naka-ilaw na siya kahit wala pa akong hinahawakan. Kahit na preno or kahit yung throttle mismo. So, naka-ilaw na siya. And kapag syempre pagka mag-i-start tayo, isa sa safety feature ng mga motor, mga matic, kailangan mo isabay yung preno sa pag-start. Kasi nga, syempre para hindi ka nga naman mabigla na tumakbo. So kailangan nakapreno ka. So ang nangyari, naka-steady nga lang yung brake light. At ito na yung ginawa natin. Yan, dito tayo ngayon sa harapan ng ating motor at ito natanggal ko na. Pero papakita ko sa inyo muna. Nakakabit ko siya ulit. Actually, nakita ko na kasi yung problema. Nakakabit ko lang. Nakakabit naman siya maayos. Kita na rito. Kapag kinabit natin to, ganyan lagay natin. Yan, ganyan siya, diba? So, i-try natin ng konti. Yan. Then, nakasagad dito. Yan, sagad to. Siyempre kasi yun na yung pinaka-push ng ating cable. And hindi nito napupush yung pinaka brake light. So yun yung nagiging problema rito, kaya laging nakabukas yung ating brake light dahil na dito hindi natin nakita ng una So testing natin para makita niyo. Nakabukas na. So yung ayun, nakita nyo dito. Ayan, ang ilaw. So kapag ayan, tutulak ko, dapat pagka tinulak ko dito dapat wala yung ilaw, pero ganun pa rin siya, diba? At kahit sagad wala, kasi nga dapat pagka nakatulak or pagka hindi siya naka-brake, kaya pagka hindi siya naka-brake, dapat mamatay yung brake light. So tingnan niyo to. Ito, subukan natin na mamatay yung brake light. Ayan. Kung papansin nyo, doon patay ang brake light. So para gumana yung brake light, kailangan tabasan mo yung dito, yan, ganyan dapat siya. Pero syempre hindi natin tatabasan to, hindi natin gagawin yun, hindi natin gagalawin to. Yeah, so kaya natin hinugot kanina kasi tinitignan natin kung ano pwede natin gawin. So ito, yung nagpo-push na to is parang maiksi ito masyado para umabot doon sa pinaka lever So okay naman to, wala namang problema to, gumagana ito. So titignan pa natin, either maglalagay tayo ng something doon para umabot or dito. Parang pahabain natin to o kaya pakakapalin yung part na to. Paano natin gagawin yun? Tingnan natin kung paano natin magagawa yan. Gaano ba ka-importante to, no? So bakit ko pa binavlog, bakit ko pa sinishare sa inyo? And bago yan ay para sa lahat ng mga hindi sinasabi lang naman sinasabi na hindi ka kasi makakontento, ganyan. Motor ko to,
motor ko to. Kasi depende, lahat tayo magkakaiba, no? Kung ikaw masaya ka doon sa all stock mo, suportado kita dyan, wala akong pakialam. So, kung gusto mo ng overall modification, suportahan kita dyan, wala akong pakialam. Gawin mo kung saan ka masaya. Ako, ginagawa ko lang din naman kung saan ako masaya. So, kung merong mga tao na kaparehas ko na masaya sa ganitong bagay, maaaring ito ay nakakatulong sa kanila at sa'yo hindi. Ganun lang naman yun. So, doon na tayo. So, gaano ba ka-importante ito, no? Kasi ito, sobrang importante rin talaga na kailangan maayos. Kasi parang, alam mo yun, siguro ito, mas marami nakaka-experience nito. Ihalin tulad na lang natin doon sa mga rider na nakabukas palagi yung kanilang signal light, no? Either kaliwa o kanan. So, yan, kapag nasa harapan mo sila, malilito ka, di ba? Iisipin mo, naka-signal light, dito ako sa ganyan, kasi liligo siya. Pero hindi naman, or possible, madalas nangyayari, kabila. So, baliktad. Kuwari, naka-signal light siya sa kaliwa, and pupunta pala ng kanan. So, ikaw mismo, malilito ka at pwede rin mag-cause ng aksidente. And same lang din sa kapag ka nakabukas yung brake light mo. So, syempre, iniisip ng iba na nakapreno ka na. So, akala nila, hihinto ka. Yun ang tingin lahat ng rider o kahit sa mga kotse. Akala nila, hihinto ka. So, tendency, magpapreno din sila. Posibleng mangyari, yung nasa likuran nila, mabangga sila, no? Dahil hindi ka naman talaga nakapreno or, yan, nalilito sila kung ano ba nangyayari sa motor mo. Bakit laging nakapreno yan? So, yun nga. So, importante na maayos natin to. At syempre, nabanggit ko kapag nagparehistro ka, chinecheck yan kung gumagana ba lahat yan. Kapag nakita nila na hindi gumagana o sira, pinapaayos nila bago mo iparehistro yan. So, sinasabi nila madalas, ayusin mo muna yan, tapos pumalik ka dito. Ganun lang. So, syempre, abala yung kapag nagparehistro ka na. Imbis na maaga ka matatapos, so, pupunta ka pa ng pagawaan. Diba? So, ito, hanggat maaga, maayos na natin. So, kapag nagparehistro tayo ngayong taon, all goods tayo. Wala tayong problema dyan. So, meron tayong straw dito. Subukan natin to. Gagawin mo lang sana, susuot ito rito para magkakaroon siya ng extension. Kaya lang, ngayon yan, nakita nyo, maluwag. So, kailangan natin pasikipin ito. Ang ginawa ko, pinutol ko na yung straw. Pinutol ko na yung straw at naglagay tayo ng straw pa ulit sa loob. So, para nalagay ko yung straw sa loob, ay pinutol ko, hinati natin sa gitna para umasya siya. So, ito naman, hindi umubra. Hindi naman siya umasya kasi nagpatong yung straw. Yan. Kaya sumobra liit. So, kailangan natin hindi siya magpatong. Yan. Eto na siya. So, dalawang straw yan. Nasa loob ng straw. At ito, kasya na to. Yan. Kung mapapansin nyo, hindi naman natin kailangan na sobrang lalim doon, kasi para mapindot pa rin. Kasi konting pindot lang ang kailangan. Nuksan natin para makita. So, konting pindot lang naman ang kailangan natin dyan konti lang yan. Para gumana siya. And ngayon, puputulan na lang natin to kung gaano kalalim ang kailangan natin para dito. Yan, unang cut. Ito yung ginawa natin. Unang cut pa lang to. Tinetesting ko pa, syempre. Ayan. Yan kahaba. Hindi rin kasi ubra na sobrang mahaba. Umahaba. Kasi kapag hindi ka nakapreno, ayan, syempre pipindot yun. Tapos pagka nagpreno ka, so, nga, hindi siya pwedeng sobrang mahaba kasi nakapindot pa rin siya. So, kailangan at total release to. So, medyo magbabawas pa tayo. Ganito lang yan. Ganito lang siya kahaba. So, para may basihan lang naman tayo, para for reference lang. Yan, titigan nyo. Yan, halos kasi laki lang nito.
Ganun lang. Ito actually, hindi naman na siya kailangan i-dikit pa. Kasi kulong naman siya dun eh. Ang mapupuntahan na lang niya palalim, pero hindi na rin eh. Pagka napindot to, kasi pagka nakaganyan siya, nakapindot lang. Well, hindi natin nila kung gano'ng kalalim yung pindot. Kung ganito ba. Pero anyways, malalaman pa rin. Ayokong dikitan eh. Ayokong munang dikitan siguro. Ayokong munang dikitan. Hindi ko muna siya didikitan. Kasi posible kasi na magpalit tayo nito. And syempre tatanggalin natin yon. Or kahit hindi, kung hindi naman, ba, siguro kayo, depende sa inyo. Pwede nyong lagyan ng mighty band dito sa may butas na yan. Para medyo matibay-tibay. Yun lang. Ngayon, nakaset na yung preno natin dito. Ayan, syempre pati dito. Ayan. So, pag preno, ayan. Pakita natin. Ayan. So, pagka preno, ayan, umilaw. Ayan, saktuhan lang. Nice.